Ako yun din ang nakikita ko sa ginawa ni Audrey. Mismo tama po si Ma'am Dayag. At yung sinabi din ni Janine na scripted daw yung proposal ng kasal nila Kim at Paulo. Kasi daw, ginawa na sa kanya yon. Maaring ginawa yon pero hindi si Paulo ang gumawa ng script kundi si Janine. Bakit dahil sabi dinala ni Janine sa bahay nila at iniharap si Paulo sa magulang niya na hindi alam ni Paulo na kaya pala ang gusto ni Jay ay pag-usapan daw yung kasal nila. Nagulat daw si Paulo na yun pala ang plano ni Jay. Ang sabi daw ni Paulo, hindi pa siya handa dahil nagpapaaral pa siya ng anak na si Aki. Mabait pa rin si Paulo, hindi niya pinahiya si Jay na wala naman daw sila at hindi niya niligawan si Jay. Kaya pala may ninong at ninang na. Kahit nga yung parang may show yun yung mga fans ni Jay sumisigaw na pakasalan mo na, tuwang-tuwa si Jay. Music sa tenga ni Jay pero sumagot si Paulo na wala akong pera para kasal. Sagot ni Jay, si Ninong Ogie Alcacid may pera daw. Ano yon? Si Ogie ang gagastos para lang pakasal siya? Kapal talaga ni Jay. Tapos may fans ulit na sumigaw, kiss. Hala ang Jay siya ang humalik kay Paulo. Nagulat si Paulo, sabi ni Jay, kiss daw hala. Diba at doon palang muntik nang mapikon si Paulo kaya nawala ng gana si Paulo kay Jay. Yun pala yon na sinabi ni Paulo ayaw niya sa malandi at nag-first move. Ano Jay, tama mali diba ginawa mo yung lahat ng yon? Ano OG, tama ang mga palabas nyo? Bukelya na kayo. So, grabe naman yon, Ginang Maylita Oreya Rodriguez. Maraming salamat po sa inyong info. Tama po kayo dyan mga kakimpaw. Si Paula Avellino po kasi, once na may gusto siyang babae, ayaw niya po na babae po yung nagpe-first move o yung nagpapakita po ng motibo. Bumababa po kasi yung pagtingin daw ni Paulo sa mga ganyang babae. Si Kim Cho naman mga kakimpaw, iba po yung kanyang pananaw. Ang gusto niya talagang mag-first move ay yung lalaki at hindi niya po gawain na mag-first move. Unlike po sa ginagawa ni Jay, mga kakimpaw. Grabe din pala, no? Kaya pala inayawan po ni Paulo Avellino at kumalas na sa tambalan nila. Kasi nga po ganito pala ang nangyari. And also, di ba may project dapat sila ni Paulo? Ngayon hindi tinanggap ni Paulo Avellino at mas tinanggap yung kay Chinita Princess. So maraming salamat sa info, Ginang Merlita Oreya Rodriguez. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic na nakalap natin kay Kim and syempre kay Paula Avellino. So 3 days to go before the voting for the final round po sa BPCA Sexiest Male and Female. So sana mga kakimpaw, boto po natin si Kim and syempre si Paulo Avellino. Suportahan natin sila. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa kaganapan kay Chinita Princess. So kahapon, nag-post po siya mga kakimpaw ng ilang picture and syempre video niya sa Instagram account. Sabi niya, no cap, just vibes. So nakita natin dito yung picture ni Chinita Princess. Tapos yung background niya po, inedit niya, background ay parang nasa resto, tapos kumakain, dalawa lang po yung dyan, yung parang pinakang milk tea nila dyan mga kakimpaw, tapos dalawa lang yung plate. Iniisip po ng ilan na siguro ito yung naging date nila ni Paulo Avellino. So ginawa na lang pong background yung kanilang kinakain or yung kanilang in-order. So pansin ko po mga kakimpaw sa post na to ni Kim Cho na sobrang payapa at super contented ni Chinita Princess. Hindi ko siya nakikitaan ng stress mga kakimpaw dahil siguro sa husay ng nag-aalaga, which is si Paula Avellino, na kung saan ay nagbibigay din po syempre ng payo kay Kim. At kanina nga po, marami naghahanap sa kanya sa It's Showtime. Sabi ng mga fans, Mistress, nasaan si Kim Cho? Ba't wala siya sa It's Showtime ngayong araw ng Lunes? Kung ano daw ba yung kaganapan kay Chinita Princess ngayong araw po dahil wala daw ito sa It's Showtime. May ilan ako mga nababasa mga kakimpaw na kaya wala si Chinita Princess dahil nagpahinga ito at masama ang pakiramdam. Well, kung ganyan mga kakimpaw ang nangyari, deserve po ni Kim Cho ng pahinga and syempre deserve niya pong maalagaan ng isang Paula Avellino. Kasi si Kim Cho po, wala po siyang kasama sa kanyang house kasi yung sister niya dati yung kasama niya. Ngayon, since pinaalis na nga po ni Kim Cho mga kakimpaw,
sino yung mag-aalaga sa kanya, 'di ba? Kaya obligado talagang si Paulo po ay pumunta doon para siyempre i-check si Kim Chiu kung okay lang ba siya, 'di ba? Na kung saan napaka-sweet, 'di ba? Nakikita natin na talagang love na love ni Paulo si Chinita Princess. Kaya wag na po kayo mag-alala mga kakimpaw, baka bukas or sa makalwa, present na po si Kim sa Edge Showtime. Sa balitang ito, malinaw kung bakit maraming kinikilig at na-excite ang fans ng Kim Pao. Ang ganitong klase ng balita na si Paulo ay dumiretso kay Kim, may party moment at may nabuking na detale ay talagang madaling magpasiklab ng emosyon, lalo na sa fandom na matagal nang umaasa at nag-oobserba sa bawat galaw nila. Una, natural lang na maging masaya ang mga fans dahil ipinapakita nito ang closeness at special treatment na tila meron sa pagitan ni Kim at Paolo. Kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon, ang ganitong mga kilos, pagpunta agad, pagsama, pagiging present, ay mga bagay na madaling bigyan ng malalim na kahulugan ng publiko. Ikalawa, makikita rin dito kung gaano kalakas ang epekto ng body language at simpleng aksyon ng mga artista. Hindi man sila magsalita, ang kilos nila ang nagiging salita para sa fans. Kaya hindi na nakakapagtaka na kahit maliit na detalye ay nagiging malaking balita at pinag-uusapan online. Ikatlo, dapat ding tandaan na karamihan sa ganitong content ay may halong haka-haka at interpretasyon. Hindi lahat ng nabubuking ay agad na katotohanan. Minsan, pinalalaki lang ito dahil sa excitement ng fans at sa estilo ng entertainment news na talagang dinadagdagan ang kilig factor. Sa kabuuan, masasabi kong nakakatuwa at nakakakilig ang balita para sa fans. Nagpapakita ito ng malakas na chemistry at koneksyon ni Kim at Paulo. Pero mahalaga pa ring maging balanced at respectful at huwag agad mag-conclude hanggat wala pang malinaw na pahayag mula sa kanila mismo. Kung totoo man o hindi ang mga hinala, isang bagay ang sigurado, malakas ang hatak ng Kim Pao sa publiko at bawat galaw nila ay may epekto. At sa ngayon, ang kilig at suporta ng fans ang tunay na bida sa kwentong ito. Sa balitang kumakalat tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na sa eksenang sinasabing dumiretso si Paolo kay Kim, may party moment at may mga nabuking na detalye, malinaw na hindi na ito simpleng chismis lang para sa mga fans. Isa na naman itong patunay kung gaano kalakas ang impact ng Kim Pao, hindi lang bilang love team, kundi bilang dalawang individual na sinusubaybayan ng publiko. Una sa lahat, ang reaksyon ng fans ay totally understandable. Matagal nang napapansin ng marami ang kakaibang lambing, respeto at comfort level ni Kim at Paulo sa isa't isa. Kaya kapag may ganitong balita, lalo na kung may kasamang personal na kilos tulad ng pagsundo, pagsama o pagiging present sa importanteng moments, automatic na nagiging simbolo ito ng may something. Para sa fans, hindi na kailangan ng malalaking deklarasyon, sapat na ang consistent na actions. Ikalawa, dito rin makikita ang maturity ng relasyon kung meron man o kahit ng friendship nila. Hindi ito yung typical na pilit na kilig para sa camera. Ang nakikita ng marami ay natural, tahimik at hindi pa showbiz. Ito ang klase ng dynamics na mas kinigiliwan ngayon ng audience, lalo na ng mas adult na viewers na sawa na sa scripted na eksena. Ikatlo, interesting din ang papel ng mga taong nasa paligid nila. Kapag may nabubuking mula sa mga kasama, mas nagiging kapani-paniwala ang kwento para sa publiko. Pero dito rin dapat maging maingat ang lahat, fans man o content creators, dahil hindi lahat ng nasasabi ng nasa paligid ay may buong konteksto. Minsan, biro lang, minsan exaggerated, minsan naman simpleng obserbasyon lang na lumalaki dahil sa social media. Ikaapat, may epekto rin ito sa career at public image nila. Sa totoo lang, positibo ang dating ng balita. Wala itong bahid ng skandalo o negatibong issue. Puro kilig, respeto at admiration ang nangingibabaw. Para sa isang artista, malaking bagay ito dahil ipinapakita na mahal sila ng fans hindi lang dahil sa projects, kundi dahil sa kung sino sila bilang tao. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang suporta ng fans at ang pagrespeto sa desisyon ni Kim at Paulo. Kung ano man ang totoo sa likod ng balitang ito, romantic man o hindi, ang malinaw ay may espesyal silang lugar sa puso ng maraming tao.
May ilang mahahalagang dagdag na punto pa na pwedeng isang alang-alang sa balitang ito, lalo na kung ititignan natin ito sa mas malawak na konteksto. Una, ang timing ng mga pangyayari. Hindi aksidente na lumalabas ang ganitong klasing balita sa panahong aktibo ang Kim Pao sa public appearances at content nila. Kapag sunod-sunod ang ganitong eksena, party sightings, closeness, at mga nabubuking moments, nagiging mas malakas ang pakiramdam ng fans na may consistency, hindi lang isolated incident. Ikalawa, ang reaksyon ng fans ay nagiging bahagi na ng mismong kwento. Sa ngayon, hindi na lang sina Kim at Paulo ang bida, pati na ang fandom. Ang kilig, comments, edits at discussions online ang lalong nagpapalakas ng balita. Ibig sabihin, kahit walang direktang pahayagang dalawa, buhay na buhay ang interes ng publiko dahil sa collective excitement ng fans. Ikatlo, kapansin-pansin ng pagbabago ng naratibo. Kung dati, puro haka-haka at pagdududa, ngayon mas maraming nagsasabing kung ano man yan, mukhang healthy at sincere. Ibig sabihin, mas tanggap na ng publiko ang idea na may espesyal na connection sila kahit walang label. Isa itong malaking shift sa pananaw ng audience. Ikaapat, magandang halimbawa ito ng low-key na kilig. Sa panahon na maraming artista ang maingay at overshared sa social media, ang Kim Pao ay kabaligtaran. Ang katahimikan nila ang mismong nagiging ingay. Ito ang klase ng kilig na hindi pinipilit, kaya mas pinaniniwalaan. Ikalima, posible ring itong paghahanda ng audience sa anumang mangyayari sa hinaharap. Hindi man ito opisyal na reveal, parang unti-unting ina-acclimate ang publiko. Kung sakaling may konfirmasyon balang araw, hindi na ito magiging shocking, kundi natural na lang. Panghuli, mahalagang tandaan ang hangganan ng entertainment at realidad. Masaya ang kilig, masarap ang suporta, pero dapat manatili ang respeto. Ang ganitong balita ay dapat magbigay ng saya, hindi pressure sa mga taong sangkot. Sa madaling salita, ang maidadagdag sa balitang ito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nangyari, kundi kung paano ito tinanggap, pinalaki at binigyan ng kahulugan ng publiko. At sa mayon, malinaw na ang kwentong Kim Pao ay patuloy na nabubuhay dahil sa kombinasyon ng natural na kilos, tahimik na chemistry at tapat na suporta ng fans.